Biyaya, awa, at kapayapaan naway sumainyo mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Buksan natin ang salita ng Diyos upang marinig ang kanyang tinig at hayaang baguhin ng kanyang katotohanan ang ating puso at isipan. Sa araw na ito, pagninilayan natin ang isang katotohanang napakahalaga sa ating pananampalataya, isang katotohanang madalas na hindi nauunawaan. Minsan ay ipinagwawalang bahala, ngunit kung wala ito, ang kaligtasan ay mananatiling mailap. Ang tinutukoy ko ay ang kahalagahan ng pagsisisi para sa kaligtasan. Mula pa sa simula ng bagong tipan, ang panawagan sa pagsisisi ay umalingaw-ngaw na may banal na kapangyarihan. Nang ipahayag ni Juan Bautista ang paghahanda sa pagdating ng Mesyas na si Hesukristo, ang kanyang mensahe ay, "Magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." At nang si Jesus mismo ay nagsimulang mangaral sa kanyang ministeryo sa lupa, ang kanyang unang sermon ay, "Ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at maniwala sa magandang balita." Pansinin natin, ang pagsisisi ay hindi isang opsyon. Ito ay kinakailangang paghahanda ng puso upang tanggapin si Kristo at ang kanyang banal na espiritu. Ang pagsisisi ay hindi lang basta pagkalungkot sa kasalanan. Ang tunay na pagsisisi ay radikal na pagbabago ng pag-iisip, isang ganap na pagtalikod, isang pagbabagong direksyon, pagtalikod sa dating paraan ng pamumuhay at pagsunod sa pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Isipin mong ikaw ay naglalakad sa isang daan at bigla mong napagtanto na ito pala ay maling direksyon, palayo sa nais mong marating. Ang pagsisisi ay ang pagpapasyang bumalik at lumakad sa tamang landas. Sa araw ng Pentecostes, ipinahayag ni Apostol Pedro, "Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng banal na espiritu." Ang pagsisisi ay kailangan-kailangan para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at para sa pagpanahan ng banal na espiritu sa atin, sapagkat ang kasalanan ay paghihimagsik laban sa banal na Diyos, isang sinasadyang pagtalikod sa kanyang katuwiran. At kung nais nating mapatawad at tumanggap ng buhay na walang hanggan, kailangan nating ipahayag ang ating mga kasalanan at talikuran ang mga ito. Ang pagsisisi ay ang pagpapakumbabang pagsunod sa pamumuhay na nais ng Diyos para sa atin. Sinasabi ng Biblia ng malinaw na ang kasalanan ay naglalagay ng hadlang sa pagitan natin at ng Diyos. Ngunit ang inyong mga kasamaan ang naghiwalay sa inyo at sa inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ang kasalanan ay nagtatayo ng pader sa pagitan natin at ng Diyos. Ang unang hakbang para sirain ang pader na iyon ay ang pagsisisi, ang pagtalikod sa kasalanan at paglapit sa Kanya na nagbibigay ng kapatawaran. Itinuturo rin ng Biblia na tayo ay naliligtas hindi sa ating sariling gawa, kundi dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin sa krus, sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi mula sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sinuman ang makapagmalaki. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay palaging may kasamang pagsunod sa utos ni Kristo, ang pagtalikod sa kasalanan at pagtanggap ng bagong buhay mula sa Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng pagbabagong puso, isang pusong nagsisisi sa kasalanan at lumalapit sa Diyos, sapagkat ang kalungkutang mula sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisising patungo sa kaligtasan. Kapag nangaral ang mga apostol, hindi lang nila inanyayahan ang mga tao na maniwala kay Jesus, kundi mariin nilang ipinahayag, iniutos ng Diyos sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, na magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kaya suriin natin ang ating mga puso.
Tayo ba'y tunay na tumalikod sa kasalanan at tumanggap kay Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Mayroon ba tayong taos-pusong hangaring sumunod sa Kanya? Kung wala pa, humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Tanggapin si Kristo sa ating puso at tanggapin ang maluwalhating kaloob ng kaligtasan. At kung tayo'y muling madapa at magkasala, tandaan natin ito. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng kalikuan. Magtiwala tayo sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kung tapat tayo sa ating pagsisisi, siya'y laging handang magpatawad. Ang paglakad kasama si Kristo ay isang habang buhay na paglalakbay. Ang Diyos ay matiyaga. Sa bawat pagkatumba, bumangon tayong muli at magpatuloy. Ang Diyos ay laging panig sa atin, hindi laban sa atin. Siya ang pinakamatalik na kaibigan na maaari mong makilala. Ibigay mo sa Kanya ang iyong buhay.